guys, welcome sa ating video presentation. Pag-aaralan natin ngayon ano ang pinagkaiba ng scalar at ang vector quantity. Okay? Bago yon, inaasahan ko na mag-like kayo, mag-subscribe, mag-comment at mag-share ng ating video presentation. So yun nga guys, pag-aaralan natin ang scalar at ang vector quantity. Okay, una pag-aaralan natin what is the difference between a scalar and vector quantity. Differentiate scalar and vector quantity. Yan. Ano ang difference ng scalar at ang vector quantity? Yan ang pag-aaralan natin sa ating video presentation ngayon. Okay, bago yon, okay, tanong muna natin, saan nanggaling ang vector quantity? Saan nanggaling ang scalar quantity? Okay, bakit meron tayong vector quantity, meron tayong scalar quantity? Sa physics subject, meron tayong mini-measure. Ang mini-measure natin ay ang tinatawag nilang physical quantity. Physical quantity ng isang body. Pag sinabi nating body, yon ay object, yon ay matter. Okay? Ang physical quantity ng isang bagay, like for example, we have the rectangular prism. Pwede nating measure yan. Okay, ano ang physical quantity na pwede nating makita sa bagay na yan? Sa rectangular prism na to. Okay, pwede nating makuha ang kanyang length. Pwede nating ma-measure ang kanyang length using a ruler, using a specific measuring tools. Okay, pwede natin makuha ang kanyang width, pwede natin makuha ang kanyang height. Okay, kung ang object na to ay binigyan ng puwersa, there is an execution of force going in that direction, gagalaw ang object na to papunta doon, tama? Okay, so suppose ito na yung object na yun, ang kanyang paggalaw ay tinatawag nating change in position, wherein mas kilala sa tawag na motion. Nagkaroon ng motion ang object na ito dahil nagkaroon siya ng change in position dahil sa cause ng force. Okay? Kung titignan natin ang kanyang paggalaw, okay, ano ang pwede nating ma-measure doon? Pwede nating ma-measure ang kanyang ang distance na tinravel niya from its initial position to final position. Ang tawag doon, kung alam natin the direction niya, since we know the direction of the force, and the direction of that force is parallel to the distance traveled of this rectangular prism. Okay? Tinatawag natin yung displacement. Okay? Dahil alam natin ang distance, and at the same time, the direction of the distance. Okay? Nagkaroon din siya ng tinatawag na speed. Kung alam natin ang direction ng speed na iyon, tinatawag natin yung velocity. So, pwede nating makuha ang kanyang displacement based sa motion na nag-undergo sa kanya. Pwede nating makuha ang kanyang velocity since meron tayong pwersa. Therefore, pwede nating masabi na meron siyang acceleration since force is equal to the mass times acceleration. There will be no acceleration, there will be no execution of force. So, ang tawag sa mga ito ay physical quantity. Okay? Ang length, ang width, ang height ng rectangular prism, ang displacement, ang velocity, ang acceleration. Ang lahat ng quantities pwede nating ma-measure sa isang bagay. Yon ay tinatawag na physical quantity. Ngayon, saan nakabilang ang mga quantity na ito na nakuha natin o diniscuss natin? Saan ba kabilang ang length? Kay vector ba siya o kay scalar? Ano bang ibig sabihin kapag sinabi nating vector? Ano naman ang ibig sabihin pag sinabi nating scalar? Ang displacement, scalar ba to o vector ba to? Okay? Ano ang madalas na ginagamit sa physics? Okay? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So if we have vectors, so sabihin natin ito ang vector, ito ang scalar, i-differentiate natin ang dalawa. Ano ang ibig sabihin ng vector? Ano ang ibig sabihin ng scalar? Ano ang difference ng dalawa? Number one, in terms of definition, pag sinabi nating vector, it has a magnitude
That's a magnitude and direction. Meron siyang magnitude at the same time direction. Anong ibig sabihin ng magnitude? Yon ay size ng physical quantity or size. Okay, pag sinabi natin magnitude, yun din ang tinatawag natin size based on the measured physical quantity on a specific object. Okay, if we know the size of a specific object and the direction of the size, then that is a vector quantity. If we only know the magnitude, okay, or size, but we don't know the direction of that object, then that is a scalar. If there is no direction involved, scalar ang tawag doon. Okay? Kapag mayroong direction na involved, vector ang tawag doon. Okay? Magbigay tayo ng specific example. Okay? Suppose we have a ball here. Okay? And this ball traveled. Okay? So suppose there is an implementation of force, okay, or execution of force, okay, yan, meron tayong pwersa na ibinigay kay ball. Nag-travel siya ng traveled 10 meters, okay, yeah, 10 meters. Kung itatanong natin saan nag-travel ang anong tawag doon sa kanyang sa physical quantity na ating na measure, ang 10 meters, ang tawag dito ay distance. Yan ang distance na travel ng ball base sa execution ng pwersa. Okay? Ibinigay natin kay ball. Ngayon, kung nag-travel siya ng 10 meters, saan? Ano ang direction ng kanyang distance? Hindi natin alam kung nasaan ang direction. Therefore, this distance, okay, that distance is a scalar quantity because we do only know where is the size, what is the size, I mean, what is the magnitude. The 10 meters is the magnitude. Okay, but we don't know where is the direction. That is a scalar. Okay? Pero kung alam natin, suppose ito ang bola, binigyan natin ng pwersa yan, di ba? Alam natin na nag-travel siya ng 10 meters to the right. Okay? Alam natin na meron siyang magnitude, meron siyang direction. Ang tawag dito sa travel ng bola na alam natin ang kanyang direction, ang tawag dito ay displacement. Okay? So kapag ang distance meron na siyang direction, displacement na ang tawag. Okay? So, ibig sabihin, alam natin, ang magnitude, this is the magnitude. Okay? Ito ang direction. Okay? Masasabi natin na ang displacement na to, ang 10 meters to the right, is a vector quantity. Okay? So, yun ang pinagkaiba ng vector at scalar quantity. Okay? At umiikot tayo sa vector quantity kasi ang madalas na pinag-aaralan, ang madalas na involved sa physics subject ay ang mga vector quantity. Madalang lang ang mga scalar quantity. Okay? Pero kailangan din ng mga scalar quantity, specifically sa mga formulas, okay, sa mga principles, upang maintindihan natin ang na-discover ng mga scientists, okay, ng mga laws sa physics. Okay? So, yon ang vector quantity, yon ang scalar quantity.